Sa bawat hakbang, ako'y naguguluhan. Tulad ng hangin, ako'y nawawala. Pait ng buhay, akong tinatamaan. Lord, saan ako patutungo? Anong gagawin ko? Lord, sa bawat araw. Hey, God's morning mga kapatid. Today is ikalawang araw na po ng Mayo. Ngayon pong araw ng Sabado, Saturday. At ngayon po sa araw na ito, tayo po ay dadako sa isang talata mula po sa Old Testament. At ito po ay mula po sa Ezekiel chapter 36 at verse 26. No? At ito po ay ating pamagatang From Stone to Flesh, the Miracle of New Heart. At ngayon po, sa ating po pagpapatuloy ay tayo po ay muli sasamahan ng aking partner para basahin po ang talatang ito at pangunahan po tayo sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa Ezekiel 36 verse 26. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsama mo sa aming mga pag-aaral na ito, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng bagong puso, Panginoon, at bagong espiritu. At ang aming masuwaying puso, Panginoon, ay patuloy ng sumunod at magbago sa pamamagitan mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa patuloy na pagsama sa bawat isa sa amin, sa pagbibigay sa amin ng knowledge at wisdom, Panginoon, upang lubusan namin maunawaan at maisapamuhay ang aming mga pag-aaralan ngayon. Nawa patuloy mo kaming gabayan, Lord, at samahan, ikaw po manguna sa aming araw ngayon. Sa lahat ng aming gagawin ngayong araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, at ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay, pray ng Diyos at muli isang magandang umaga po sa ating lahat. At sabi nga po ay doon sa talata, moreover, I will give you a new heart and put a new spirit with you, and I will remove the heart of stone from flesh and give you a heart of, sabi niya ay flesh, and dito po sa ating talatang ito ay sabi nga po ng ating mula po doon sa Matthew 12 verse 34, out of the abundance of the heart the mouth speak, at pero higit pa po doon kung ano ang sabi nga ay laman ng puso natin. Yun din po ang sabi nga ay nagiging buhay natin, at yan po ay kalimitan na naririnig po natin. Minsan tinatanong po natin sa ating sarili kung bakit ganito ako, bakit ang dali kong magalit, bakit parang manhid na ako, bakit hindi ko nararamdaman ang presensya ng Panginoon Diyos. Diyan po yung isang bagay na binubuksan ng ating talata ngayon at ng ating Panginoon sa buhay natin. Ang sagot po dyan ay nasa kondisyon ng puso natin. Kaya nga po, today God wants us to do a surgery. Hindi po yan but hindi po yan sa katawan natin, kundi sa ating inner self, o sa ating puso. At God wants us to change, from inside out. Kaya nga po mga kapatid, dito po sa ating
um, verse ngayon no, sa ating scripture for today, ano ho, ay ito po ay isinulat ni Propeta Ezekiel. Ano ho, dapat nga po ba, ano, sinabi ito ng ating Panginoon Diyos kay Ezekiel. Noong panahon pong yun, no, ang mga Israelita ay na-exile o sila po ay bihag ng Babylon. No, at kung tatanungin natin bakit sila napunta doon, ay dahil po sa katigasan no, ng kanilang ulo at ng kanilang puso. No? Matagal na silang sumusuway no, sa ating Panginoon Diyos. No? Sumasamba sila sa ibang Diyos at naging masuway. No? Pero sa verse na ito, no, ipinapahayag ng ating Panginoon Diyos ang kanyang promise of restoration. No? Hindi lang niya, sabi nga, ibabalik sila sa kanilang lupain, no? Kundi hihigatan pa ng ating Panginoon Diyos. No? Dahil gusto ng Panginoon Diyos no, na baguhin no, ang pagkatao ng mga Israelita by that time. Dahil alam ng Panginoon Diyos na kahit na ibalik na niya ang mga Israelita sa Jerusalem, kung mananatili pa ring matigas ang puso nila, no, uulit-ulitin lang po sila, uulit lang sila sa kanilang kasalanan, no, parang sa buhay natin. Ano ho, minsan may mga pagbabagong ginagawa ang Diyos sa buhay natin at na hindi natin maintindihan. Ano ho, kasi nga ho, malimit sa isang tao na kapag na tanggap na yung kanyang hinihiling, no ho, ay nawawala na sa sirkulasyon ng ninanais ng Panginoon. Ano ho, parang saka na lang ulit babalik pagka nasaktan na ulit o kaya pag may kailangan na lang ulit. Parang ang tingin sa Diyos o sa ating Panginoon Diyos ay ATM. No? Alam niyo po yung ATM machine. No? Parang ganun po, no? Na pagka may kailangan, saka lang lalapit. Ano? Parang ganun. Ano? Kaya nga, dito po, dahil sa nalalaman po yan ng ating Panginoon, ano ho, ay nagpropesiya po siya. Ibig sabihin ay nais niyang baguhin ang puso ng bawat isa. At ito po yung naging nagkatotoo po itong propesiyang ito nung dumating ang ating Panginoon Diyos at ibinigay ng ating Panginoon Diyos ang banal na Espiritu sa sino mang maniniwala at mananampalataya sa Kanya. Kaya nga, mga kapatid, dito po sa ating pagtalakay ay nakita po natin at ipinakita po rito ng talata na meron talaga palang yung tinatawag na pusong bato. No? Kaya sabi nga dito, babaguhin ko yung pusong bato mo eh. No? Sabi nga doon, yung bato na matigas, no? No? Sabi nga ay malamig at walang buhay. Ano ho? Ano nga ba ibig sabihin yan? The heart of stone na yan. Okay. Since doon po sa character na yan, no, ano nga ba ibig sabihin natin? Yung isang bato, karakter na isang bato, makikita natin na matigas, ano, kapag yan po yung mga puso natin na kapag sinasabihan tayo o kinokorek tayo, ano ho, ay ito yung puso na nagagalit agad. Parang stiff neck, no? Yung ayaw magpa-advise, hindi makinakailangan ng advice, o parang ganon. No? Parang ganon. Yun yung pusong bato. No? Sabi nga, itong bato na ito, di ba, kahit minsan durug-durugin natin, parang manhid. No? Hindi umaaray. No? Kaya nga yan ay manhid. No? Kaya nga, pag sinabing meron tayong pusong bato, manhid. No? Yan po yun. No? Yung hindi ba natin nararamdaman na kapag nagkakasala tayo, parang baliwala lang. Yung iba nga, proud pa eh. No? No? Di ba nga, minsan sa kwentuhan talagang ang halakhakan, ang pagtawa ay sabi nga ay ganap pa eh. No? Pero yung wala bang katatakutan sa Diyos, no? Na wala na yung conviction. Sabi nga, yun yung mga taong wala ng conviction. No? Yung pusong ito na pwedeng manakit ng iba at hindi, sabi nga, wala nang guilty. Hindi na nagigilty doon sa nagawa niyang kasalanan. Yan po yan. At yung mga taong may pusong bato rin, sabi nga ay walang buhay. Yung mga taong hindi na po na-excite sa Word of God,
Yan po yun. Yan yung mga walang buhay. Yung prayer becomes a duty, not a delight. Parang robot lang. Yung para bang pag ang isang bagay sa buhay natin ay nakabase lang, duty ko ito. Ito yung kinakailangan kong gawin. Parang nakabase ka lang doon. Wala na yung reflection, pagbubulay-bulay doon sa salita ng Panginoon Diyos, excitement, no, na kapag binabasa ang salita ng Panginoon Diyos, tila bang ito'y, wow, na-amaze ka doon sa Panginoon, nagugulat ka doon sa Panginoon, na nagbibigay sa iyo ng lakas at pag-asa doon sa hamon ng buhay mo. No? At yan po yun. Yun ang karakter ng pusong bato. No? Ang pusong bato na ito ay hindi kayang, sabi nga ay mahalin ng Diyos at hindi kayang mahalin ang kapwa. Di ba? Ano nga po sabi sa atin ng Jeremiah 17 verse 9? Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Grabe, ano? Sabi po doon, yan po yun, no? Sabi doon sa Jeremiah 17 verse 9. Natural sa tao na ang puso ay deceitful and desperately wicked. No, hindi natin kayang baguhin ito sa sarili nating effort. No, at doon sa verse na pagkabasa, nakatatakot, ano, wala na raw pagbabago, kailangan na miracle. No, kaya nga po, apakahalaga ng ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Na yung pusong yan, na parang bato, dahil sa tinanggap natin siya bilang ating Panginoon tagapagligtas, nagkaroon po ng kaligtasan. Kaya nga po yan yung kinakailangan gawin. That only God can do it. No? Kaya po, napakahalaga po nito na sa buhay natin, hanggat hindi tayo o hindi natin sinusuko ang buhay natin sa Panginoon Diyos, hindi po yan mangyayari na mabago ang puso natin. No? Hindi ho mangyayari na kung hindi natin isusuko ang buhay natin sa Panginoon, kahit umattend ka ng Bible study, kahit umattend ka ng Sunday church, kahit umattend ka ng God's morning, kung wala naman talaga sa iyo yung puso na pagbabago o ayaw mong baguhin o hindi mo talaga pinatitigas mo lang yung puso mo sa bawat salita na iyong napakikinggan at hindi mo sinusunod ang Panginoon Diyos, it's nothing. Parang katulad sa surgery, di ba? Attend ka na, pa-check up ka ng pa-check up, no? Pero ayaw mo naman magpa-opera. Wala rin mangyayari. Tandaan natin, sa buhay natin bilang isang Kristiyano, ganun din yon. Kung tayo ay attend, kung tayo ay patuloy na isa puso po natin at isa buhay po natin. Kung tayo magbabasa ng Biblia, isa buhay po natin. No? Only God can do it na mabagong puso natin. Notice the verse na natin binasa. Sabi niya, I will give, I will remove, I will put. That is gusto ng Panginoon. No? He will give, no? He will remove, and He will put. Hindi sinabi ni Lord na try to change your heart. Hindi sinabi na ayusin mo ang sarili mo. Okay, so para for clarity. Hindi po ibig sabihin nito hindi na natin kailangan ng repentance. Ano ho? Hindi po. No. Kailangan po natin magsisi at lumapit sa Kanya, pero ang punto po dito ay hindi natin kayang baguhin ang sarili nating puso gamit lang ang sarili nating lakas. Kailangan po natin siya. Kasi alam po ng ating Panginoon Diyos na hindi natin kaya. Kaya nga sabi niya doon, remove. Ibig sabihin, kukunin niya muna ang luma nating ugali, yung pride, yung bitterness, yung hard feelings natin. Kailangan tanggalin po muna yan. Kaya ako nararanasan natin yan, naiinis tayo, nagagalit tayo, nagkakaroon tayo ng pride, no? Ipinaprocess yan ng Panginoon sa buhay natin. Kaya po tayo na-attend ng church. Kaya nga po ang church ay hindi para sa mga banal na tao, mabubuti. Yan po isang mga taong kailangan ng manggagamot. No, yun po yun. Pero kung pagpipilitan natin, okay, magaling na ako, hindi ko na kaya, okay na ako. So, hindi natin kailangan ng church. Parang ganon, no? O kaya, nag-church lang tayo para isipin na mas mabuti ka doon sa ibang tao. Mali po yun. No? Kasi nga po, ang church ay binabago tayo nito. Nabanggit din po yun, yung word na replace. No? Yan po ang gusto ng Panginoon. He wants to replace ang puso natin ito. Pinapalitan niya po yan ng bago.
Di ba? Sabi nga po sa atin ng Isaiah chapter 6 verse 13. Ano po sabi doon sa atin? Isaiah chapter 6 verse 13. Verse 13. Isaiah, wait. Ano? Isaiah 6 verse 13. Matira man ang ikasampung bahagi ng mga tao, sila rin ay mapupuksa parang pinutol na puno ng insena. Natuod lamang ang natira. Ang tuod na iyan ay tanda ng isang bagong simula para sa bayan ng Diyos. Amen. No, sabi nga, papalitan niya ng espiritu. Ang anumang kabigatan natin. Spirit of heaviness, sabi doon, at brokenness, no? Sa Amplified Version, no? Papalitan po yan ng spirit of praise and joy, no? Bibigyan niya tayo ng bagong identity at disposition. Kaya nga po nababago yung buhay natin, no? Yan po yung sinasabi doon. Ito po yung tinatawag na regeneration of new birth, no? Nung tinanggap natin ang Panginoon Kristo, na born again tayo dahil doon sa Espiritu ng Diyos, no? Kasi tunghayan po natin yun doon sa John chapter 3, verse 3 hanggang 7. Sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganakan na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. For, paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. 5. Sumagot naman si Jesus, pakatandaan mo, maliban ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. 6. Ang taong pinanganak ayon sa laman ay sa laman at ang pinanganak sa espiritu ay ayon sa espiritu. 7. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Amen. No, yan po yun. No? Maaliban, ikaw ay ipanganak muli. You will be born again. Yan po sinasabi nung talata. Ano ho? At ito po ay napakalaga sa buhay natin. No? Na tayo bilang isang nagnanais, no, ng kaligtasan, nagnanais na mabago ang buhay natin. Sabi nga, ito yung mga taong nais magbago ng buhay o mabago ang buhay. Ito yung mga tao na ninanais na magkaroon ng kapayapaan. No? Sabi nga, hindi lang po ito simpleng improvement. Ito ay replacement. No? Hindi po yan basta improvement lang na ano. Talagang replacement. Babaguhin niya yung buo natin pagkatao. Hindi lang niya pinakikinis yung bato. Kinuha niya yan, bato at pinalitan ng laman. No? Kaya nga po sa atin bilang mga mananampalataya, no, sa ating mga karanasan, no, o sa ating na-experience din mismo sa ating naranasan sa ating buhay, no. Dito po ang buhay natin o dati nating buhay ay pinapatay ng ating Panginoon Kristo. Yung old man, yung old self natin. At binubuhay tayo bilang new creation. Kaya nga po pag nakilala natin ang Panginoon Kristo, nababago na po yung buhay natin, yung perspektibo ng buhay natin. Hindi lang yon, pati pag-uugali natin at yung mga bagay sa buhay natin. No? Ano po sabi sa atin doon ng Romans chapter 6 verse 6? Alam na natin dati nating pagkatao ay ipinako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating kasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Amen. Kaya nga po 2,000 years ago, yung pong ating mga kasalanan, kung tinanggap natin, if we believe Jesus Christ as our Lord and Savior, sabi nga, if you confess in your lips that Jesus Christ is Lord, you will be saved. Kasama po yan sa pagkapako ng ating Panginoon Diyos sa krus. No? Kaya po, mapapansin po natin ang ating Panginoon Kristo ay, siya po ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Kaya wala na po siya sa cross. No, hindi na po siya, wala na siya doon sa cross. The cross is empty already. Wala na po yung Kristo doon sa cross.
Bakit? Kasi nangangahulugan po yan na buhay ang ating Diyos. Kasi kung ang Kristo mo ay nanatiling nakapako, ibig sabihin nanatili ang kasalanan mo doon. Hindi ka na bago. At hindi ka binago ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, sa buhay natin, yan ang gustong mas makita ng Panginoon. Na makita natin, wala na siya sa cross. Bakit? Nabuhay na siya. At nag-iintay na siya sa atin doon. Imaginein mo, yung Diyos mo na nasa cross pa rin, paano mo paniniwalaan, no? Nandun pa rin siya sa cross. Kaya nga, di ba sabi nung isang magnanakaw, sige nga, iligtas mo yung sarili mo sa cross. No? Parehas lang din tayo eh. Kaya nga sabi rin ng isang magnanakaw, di ba? Na tayo ay walang kasalanan. Subalit itong taong ito ay walang kasalanan. Kaya tayo may kasalanan, no? Parang gano'n. Kaya nga, sabi niya doon, Panginoon, kapag nag-ahari ka na, isama mo ako sa iyong kaharian. Sabi nga niya, ngayon pala, isasama na kita. And from that cross, naging empty yung cross na yon, no? Sabihin na wala ang Panginoon, inilibing at muling nabuhay. Kaya nga po, ang ating Panginoon Diyos, hindi na siya babalik ulit doon sa cross. Why? Kasi tinapos niya na. Tetelestai, it is finished. Tinapos niya na yung kalbaryong yon. At doon sa buhay natin ngayon, nawa tayo po ay magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Dahil gusto ng Panginoon Diyos at pinalitan na ng Panginoon Diyos, kailangan na lang nating tanggapin. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, we are new creation. Sige, tungayan po natin yung 2 Corinthians 5 verse 17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito ay napalitan na ng bago. Amen. Yan po yun. Wala na ang kanyang dating pagkatao. At yan po yung resulta. Nasa atin na yung heart of flesh. Dali. Ano nga ba yung itsura ng heart of flesh? Paano nga ba natin makikita ang, di ba yung heart of flesh ay laman, malambot, buhay na buhay, at sensitive, di ba? Parang pag kukunin natin yung puso, di ba? Tumitibok-tibok yan, ano? Tumitibok-tibok, parang ganun yan, no? Kaya nga, sa buhay natin, ano po ang kahulugan yan? Ano nga ba yung merong taong, sabi nga ay buhay na puso, no? Yung mga taong yan po yung mga sensitive to God. Sila po yung mga taong madaling makarinig ng boses ng banal na espiritu. Yan po yung, ano po yung sign niyan, yung kapag may mali, agad na nire-resolve yung mali. Agad na hinaharap yung mali. Agad na, ay, sandali, ayaw kong magkasala sa Panginoon Diyos. Parang ganun yan. Kaya nga sabi ng Panginoon Diyos, yung mga taong yan ay, sabi nga ay, kilala niya, no? Ang boses ng ating Panginoong Jesucristo. Sige, basahin po natin yung John 10 verse 27. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Okay, from the word itself na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo dyan, no? My sheep hear my voice, sabi niya doon, and I know them, and they follow me. Imagine niyo yung follow me. Sumusunod siya kung ano yung iniuutos ng Panginoon. At yan po yung pagiging sensitive natin na kailangan. Notice na po, sabi ng Panginoon sa atin, ang sangin ng isang tao na binago ng ating Panginoong Jesucristo ay yan po ay sumusunod sa Kanya. Yung Kanyang mga pinag-uutos, di ba sabi ng Panginoon, the Great Commission, go therefore, make them disciple, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Kaya nga po, napakalinaw po yun na yung baptiso, no? Ibig sabihin yung submerge, inilubog, no? Kaya nga, ang buhay ng isang tao, kung hindi tayo nabautismuhan, ay hindi yan sumasalamin sa tunay na pagsunod sa Panginoon. Hindi pwedeng wisik lang yan, hindi pwedeng buhos lang yan. No, kasi you need to be submerged. Yan po yung explanation ng baptiso o yung baptism na sinasabi rin po ng Biblia. No, kaya nga, yan yung mga pagsunod.
Dahil malambot ang puso, nakatune na tayo, nakatune up na tayo sa ating Panginoon Diyos. Nawawala na yung pusong matigas na bahala kayo dyan. Saka na ako. Hindi para sa akin yan. No? Yan po yung puso na nagkakaroon ng compassionate. Yung marunong na tayong makiramay, marunong magpatawad, marunong magmahal. Yan din po yung pusong yan. Ang puso na pinalitan ng Panginoon Diyos. No? Nagkakaroon tayo ng compassionate. No? Na nakikita natin kung paano tayo nakikiramay sa ating mga kapatid. Ganun po yun. At sabi nga sa atin, di ba, na Ephesians chapter 4, verse 32 ay ito. Sa halip maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Yan. Hindi na nagiging basihan natin yung ginawa sa atin. Kundi ang nagiging basihan natin ay yung ginawa ng Diyos sa atin. Nakukuha? Hindi ko siya mapapatawad. Pastor, bakit? Hindi karapat dapat na siya'y patawarin. Di ba tayo ganun din sa mata ng Diyos? Kaya doon sabi niya doon, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even God, for Christ's sake, hath forgiven you. Ito po ang bagong nature natin. Hindi tayo nakabase doon sa ating sariling opinion, kundi nakabase tayo doon sa ginawa ng the finished work of our Lord Jesus Christ. Ano pa? Kung tayo ay may pusong sabihin natin ay pinalitan na ng Panginoon Diyos, nagiging fertile tayo. Parang lupa na malambot, ready na tanggapin ang salita ng Panginoon Diyos at magbunga. No? Bakit po? Kasi pagka po yan ay kaya fertile siya, namumunga po. Ibig sabihin, nagkakaroon ng bunga, di ba? Galatians 5 verse 22 to 23, no? But the fruit of the Spirit is kindness, gentleness, forgiveness. Yan. Lahat ng yan. Mga bagay na nagiging bunga sa buhay natin. Talaga, napatawad mo ang taong ito. Talaga, nagawa mong gawin ang mga bagay nito. Yan po yung bunga ng Espiritu sa buhay natin. Di ba sabi nga sa atin ng Mark chapter 4 verse 20? Ano po yun? Ito naman ang kahulugan ng mga binhing nalaglag sa matabang lupa. May taong nakikinig at tumatanggap sa mensahe ng Diyos at namumunga ng masagana. May tig-30 at may tig-60 at tig-100. Yan. Oh. Yan po, namumunga po. No, yan po yung pinatutungkulan doon sa the four kinds of soil, no? At tinunguhan na lang po natin yung matabang lupa, no? Yung fertile na lupa, no? Ito yung lupa na sabi nga good ground na nakikinig sa salita at tinatanggap at nagbubunga. No, yan po yung mga bagay. No, tinatanggap, nakikinig, no, at nagbubunga. Kaya ngayon po yung sign sa buhay natin. Kung yung salita ba ng Panginoon Diyos na napakinggan natin sa araw na ito, pinakinggan lang ba natin? O nagbunga ito? Ang bawat salita ba ng ating Panginoon Diyos ay namumunga sa buhay natin? At ito ang puso ng mga taong sumasamba na totoo sa ating Panginoon Diyos. Ito ang puso na hindi lang nakikita ng tao, kundi nakikita at kinalulugdan ng ating Our Father o God the Father. It means ba na mawawala o tinatanggalan na tayo ng free will ng Panginoon Diyos? Hindi po. Hindi tayo nagiging robot. Binabago ng ating Panginoon Diyos ang puso natin, pero hindi niya tinatanggal ang ating kakayahang gumawa ng desisyon o yung free will. Ang pagbabago ay nasa desire o gusto natin. Dahil dati ang puso po natin ay parang bato. Kaya ang gusto natin ay magkasala, sumuway, no? Magdamdam, mapuno ng galit, pride, o ano pa man. Ngayon, dahil binigyan tayo ng pusong laman, nagbago ang gusto natin. Gusto na nating sumunod, gusto na nating magmahal, gusto na nating lumapit sa ating Panginoon Diyos.
Ito ang tinatawag na liberty of choice. Dati bandage tayo sa kasalanan, parang nakakadena, kaya hindi tayo makakilos ng tama. Pero nang palitan ito ng ating Panginoon Diyos, ang puso natin, pinalaya tayo. Kaya ngayon, kaya na nating pumili at kumilos ng mabuti, ng kusa at masaya. No? Mga kapatid, for our application sa buhay, sa ating lesson ngayon, no? How this transform us? Una, admit that we need a miracle. Aminin po natin. Huwag nating sabihin na okay lang ako. Aminin po natin kung may parte sa puso natin na matigas pa rin. Humble ourselves before God. Kalawa, invite the surgeon. No? Sino po yon? Si Jesus Christ. Siya po ang ating great physician. No? Sabihin natin sa kanya, Lord, here is my heart. Kung may bato pa dyan sa puso ko, please break it, remove it, and give me your heart. Ikatlo, expect transformation. No, dahil ang buhay ng isang tao, hindi dahil sa pagganda ng kanyang salita, ganda ng kanyang buhay, kundi ang buhay na binago ng Diyos. Kapag binago tayo ng ating Panginoon Diyos at ang puso natin, mababago rin ang ating pananalangin, ang ugali natin, ang pagtingin natin sa ating kapwa, at relasyon natin sa ating Panginoon Kristo. At yan po ang buhay na binago. At yan po tayo naboborn again. Kaya mga kapatid, sa akin pong pagtatapos, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, tandaan po natin ito. Ang ginawa ng ating Panginoon Diyos ay hindi simpleng repair. Hindi niya tinapalan o pinakinis yung pusong bato para magmukhang malambot. Hindi siya artificial. Hindi po yun ang nangyari doon. Ang ginawa po niya is total replacement. Kinuha niya ang puso na luma at yung puso na hindi marunong magmahal, hindi marunong sumunod, at patay na patay sa kasalanan, no? At pinalitan po niya ng bago. Kaya ibig sabihin, tayo po ay kailangan gumawa ng desisyon. Dati, natural sa atin na magkasala. Ngayon, natural na sa atin na maging banal, magmahal at sumunod sa ating Panginoon Diyos. Kung talagang tayo ay nabago o kung talagang ang ating puso ay sinuko na natin sa Panginoon. Kaya kung nararamdaman natin ngayon o nararamdaman mo na may pagbabago sa buhay natin, na mas malambot na, mas sensitive na, mas nagmamahal na, ito po ang pagkilos ng ating Panginoon Diyos. Ang miracle sa buhay natin. Dahil yan po ay sign na tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. At naniniwala ka sa Diyos Ama na siyang lumikha ng lahat at siyang nagmamahal sa atin. At ang banal na Espiritu na ngayon ang siyang kumikilos sa ating buhay. Kaya mga kapatid, from stone to flesh, from death to life, ito ang tunay na born-again experience. Kaya mga kapatid, sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. At ngayon naman, tayo tutungo sa Venice Reflection. God's morning mga kapatid. Dito po ay natutunan natin kung paano palambutin ang bulalo ang ating pusong bato. Dito po natutunan natin na hindi natin kayang baguhin ang ating sarili gamit lamang ang sarili nating lakas, kundi kailangan natin ang tulong ng ating Diyos. Hinihiling natin na alisin niya ang matigas na puso at pilitan ito ng pusong marunong makiramdam, makaramdam at marunong sumunod sa Kanya. Dahil dito, nagkakaroon tayo ng bagong buhay at natural na gugustuhin natin gawin kung ano ang tama at mabuti sa Kanya. Dito, unti-unti rin unti-unti rin tayo nababago nang hindi natin namamalayan. Ang nakakapansin lang nito ay yung mga nasa paligid natin.
at nagkakaroon tayo ng joy sa puso natin na at magaan ang ating pakiramdam. Dati napakabigat at napakahirap ng buhay, konting problema lang iniinda natin, pero ngayon kahit batuhin tayo ng kaaway ng mga problema, alam natin na meron tayong masasandigan sapagkat naandyan ng ating Panginoon na siyang tutulong sa atin kung tayo ay lalapit sa Kanya at bubuksan natin ang ating puso sa Kanya. Dati para tayong matigas na bato, pero ngayon nagiging matabang lupa tayo at meron tayong masaganang buhay. At nagkakaroon tayo ng bagong puso na handang sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, kung tayo po ay patuloy na magbababad sa Kanyang salita, talagang yung puso natin ay Kanyang babaguhin. Yun po ang lagi nating ipanalangin, na ang puso natin ay baguhin at wag i-repair lang. Sabi nga po kanina, hindi kailangang repair tapal-tapal lang, parang sa vulcanizing. Dapat po bagong puso ang makamit natin sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Sapagkat kung bago po ang ating puso, bago din ang ating mga pananaw, bago din ang ating mga matatag ang ating puso, sapagkat ito ay pinalitan na ng Panginoon ng bago. So, yun lamang po. Maraming salamat. God bless. Okay. Praise God. Salamat po sa inyong reflection. At ngayon naman tayo tutungo sa ating mga kapatid online. At ngayon po sa atin pong comments section, ang atin pong mga kapatid na ating nakasama dito ngayon ay pinangunahan po tayo. Ang ating kapatid mula sa Villa Escudero. At pagbati po natin sa ating kapatid kay Nay Winnie Patuan, isang mapagpalang umaga po sa inyo, no? At sa inyong buong pamilya, no? At yan, kasama na rin dyan sila Ate Lisel, no? At ang buong family. Pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos. At nasundan po yan ng ating kapatid, no? At kapatid po ng magkapatid po kasi dalawa yan. Yan, si Nay Marta at si Nay Winnie. Yan, sundan po natin pa sa mga kapatid natin dyan sa Bulacan, Chaong. Yan, pagbati natin dyan kay Nay Marta, kay Nay Gori, at pagbati na rin po natin dyan kay Kuya Chris, no? At Tilyaga, no? At sa mapagpalang umaga po sa inyo dyan at sa inyong pakikinig. Yan. At sundan po yan ang ating kapatid from USA, no? Yan, from USA, no? Kasama po natin ang Dow family, yan, sa pamumuno po ni Nars Abby. Yan, sa mapagpalang umaga po sa inyo. Yan, at sa inyong buong pamilya diyan sa Washington, Seattle, no? At kasama rin po natin ngayon ang ating kapatid, ang aming inaanak, no? Yan, si Tyron at si Janessa Asusena. Sa mapagpalang umaga sa inyo, mga inaanak. Patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon Diyos, no? At syempre, pagbati na rin natin dyan sa ating mga kumare at kumpare kay paring Arthur at kay kumaring Carmeline, no? At syempre sa mga kiddos, no? Kay Pau at kay Julene, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, no? At tungo naman po tayo dito sa ating sa Dolores, Quezon. Kasama po natin, no, si Nay Remy Alinea. Sa mapagpalang umaga po, Nay Remy, sa inyo po. At ganoon din po kay dyan sa Dolores, ang ang Dalangin family kay Tatay Victor, no? At kay Nay TC. Yan, sa mapagpalang umaga po sa inyo dyan sa Dolores, Quezon. Yan. At from Liliw, Laguna naman po tayo. Sa bayan ng Magigiliw, yan, kasama po natin ang Arosena family, yan, sa pamumuno po ni Nay Edna Arosena. Isang mapagpalang umaga po sa inyong buong pamilya. Nako, at ganun din, kasama rin po natin ang ating kapatid from Makati City. Kasama po natin ang Rianzares family. Isang mapagpalang umaga po, Sister Babes, no? At sa inyong buong pamilya, sa inyong mga kapatid, no, diyan sa Bulacan, isang mapagpalang umaga po inyong mga kamag-anak din diyan, no, sa Bulacan at Makati City. Yan. At sa inyong buong pamilya nila Kuya Ramil, yan, Rianzares family, no. At sino pa? Yan, from Santa Rosa, Laguna.
Yan, ang ating kasama rin naman po natin, aking magandang nanay, Corazon Getgano Mercado, no? Isang mapagpalang umaga sa inyo, aking nanay. Yan. At pagbati rin natin sa aking kapatid, kay Caroline Mercado at sa kanyang mga anak, no? At siyempre, pagbati ko na rin sa aking anak na si Kyle na nasa Batangas. Yan. At tungo naman po tayo sa Barangay San Ignacio. Kasama po natin ating kapatid na ang Preo family. Yan, sa pangunguna ni Brother Ralph, no? Brother Rafael. Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid, at sa iyong buong pamilya at buong angkan. Yan, pagpalain ka ng ating Panginoon Diyos. At kasama rin po natin, no? From Balaking Chakong, no? Ay, hindi ko alam kung nasan niya si Brother Ian, no? Yan, pagbati rin natin sa pamilya, buong pamilya ni Brother Ian, kay Sister Marife, no, na nasa Israel, no, at sa inyong mga anak, at sa inyong anak na magaganda, yan. Yan sa inyong dalawang anak na maganda, no, patuloy kayong pagpalain at ang inyong buong pamilya. At kasama rin po natin ating kapatid, no, ang Nonoso family, yan, kasama po natin si Ate Nella at ang buong pamilya. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, Ate Nella. Yan, at sino pa? Yan, nabanggit ko na si Tatay Victor kanina. Yan, pagbati rin po natin kay Nay Josie from Barangay Santo Niño, na lagi rin po nating nakakasama dito sa God's Morning. Sa mapagpalang umaga po, Nay Josie, yan, at sa ating lahat na nandito. Yan, at sino pa po? Yan, nabanggit ko na rin kanina si Kuya Chris, no? Yan, kasama rin po natin. Okay, that's all mga kapatid. Ngayon po tayo po ay magtatapos na at nawa tayo po ay napalakas ng talatang ito mula po dito sa Ezekiel 36 verse 26 mula po sa ating banal na espiritu na siyang tunay na pinagmumula ng lakas, kaalaman, at sa ating po pagtatapos tayo po ay manalangin. O maraming Diyos na makapangyarihan, salamat po Panginoon sa bahaging ito na muli kami, Panginoon, ay tinuruan mo upang suriin ang aming mga puso. Lord, salamat sa pagpapaalalang ito na siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan upang baguhin at patuloy na kami ay hubugin ayon sa iyong salita. Tunay, Panginoon, na ang iyong salita ay nagbibigay ng pagbabago sa aming buhay, nagbibigay ng lakas at patuloy na gabay. Kaya Panginoon, kami nagpapasalamat dahil ikaw yung surgeon na siya nagpapalit ng puso namin. Hindi lang yan, ikaw din yung surgeon na nagbibigay ng kagalingan sa bawat isa sa amin. Ganun din, Panginoon, nagpapasalamat kami in advance. Especially, Lord, sa aking asawa na ooperahan sa mga susunod na araw, Lord. Kami po yung nagpapasalamat, nagtitiwala at naniniwala na ikaw ang patuloy na magbibigay ng lakas, provision sa lahat ng pangangailangan namin. O Lord, at patuloy, Panginoon, ganun din sa aming mga kapatid na narito ngayon na may karamdaman. Lord, kami po yung naniniwala, nakikitiwala. Ikaw ang aming healer, ikaw ang aming provider, Lord, at sa aming mga kapatid na nangangailangan din, Panginoon, ng anumang bagay sa buhay namin, maging ito man ay pinansyal, maging ito man ay spiritual, o anumang bagay na pangangailangan. We acknowledge, Lord, na ikaw ang patuloy na nagbibigay at nagkakaloob ng lahat ng ito. Again, Lord, sa lahat ng ito, sa iyong patnubay at gabay, at bigyan mo po kami ng pananampalataya, O Lord, upang bigyan kami ng lakas, O Lord, at mapagtagumpayan ang lahat ng hamon na ito. Again, Lord, we thank you and praise you, and this I pray, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. And this I pray, in Jesus' name. Amen, amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Ang puso kong ito'y naging laman sa iyong kamay. Sakto-sakto yung kanta eh. Sakto-sakto yung kanta sa message. Ang galing. Ako po ang buhay ko,
sa liwanag. Pinalaya mo, O Jesus, sa gabos ng kasalanan. Naghirap buhay sa'yo, ako'y lumos. Binigyan mo simula. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang Diyos na nangita sa Ama. Babalikan ang lumang buhay ko. Ngayon ay para sa'yo, O Panginoong totoo. Ang bawat hakbang ko'y iyong ginagamayan. Ang buhay ko ngayon ay patunay ng kaligtasan. Binago ang buhay ko mula sa dilim patungo sa liwanag. Pinalaya mo, O Jesus, sa gabos ng kasalanan. At hinapinoy sa'yo, ako'y lumos. Binigyan ng simula. Binago mo ang buhay ko, ikaw ang Diyos na nangita sa Aba. O Jesus, salamat sa buhay na binaroon. Sa pag-ibig mo wagas ako'y tumugon na.